Hello po sa lahat, Juan Victor TV. Nagbabalik upang magbigay na naman ng panibagong tutorial. Ating tutorial is paano mag-install ng Zoom application sa ating Windows, PC or laptop. Yung Zoom meeting is ginagamit pang video conferencing, ginagamit na rin ngayon sa ating new normal pang online class. Matagal na ang Zoom na application. Ngayon lang siya nag-start lang siyang naging in demand nung nag-start ng yung COVID. Kumbaga, nag-start lang siya nung yung lockdown. Kumbaga, sa ibang bansa, ginagamit na talaga yan mostly sa mga company. Ginagamit nila as video conferencing or may mga meeting sila or seminar. Kumbaga, tulad din siya ng Skype, Google Meet, kasi nag-introduce din ang Google, yung Google Meet nga. Then, sa Facebook, pwede rin. Then, itong tutorial natin is paano mag-install and paano ba gumamit ng Zoom meeting or Zoom application sa ating desktop or laptop. Then, download lang tayo ng ating Zoom. Open lang tayo ng ating browser. Then, open lang tayo. Ito. Then, type lang natin is Zoom. So, yan. Then, click mo lang itong unang lalabas. Click mo lang itong download. Then, ito, 32-bit kung 32-bit yung iyong PC. And then, may other option naman itong 64-bit. Ito. Then, kasi 64-bit yung aking OS or laptop, click ko lang itong download na itong sa 64-bit Zoom client. Ito kasi, para ito sa 32-bit na operating system. Then, click ko lang natin yung download. Then, start download. Ayan. Wait lang natin matapos. A few moments later. Ayan, malapit nang matapos. Then, open folder. Then, ito, double click mo lang para mag-install. Close lang natin. Then, wait lang natin nag-initialize yung ating Zoom application. Then, minimize lang. Yan. After ma-install, automatic magpa-pop up itong window na ito. Ito na mismo yung pinaka-application ng ating Zoom. Ito may option, join a meeting, sign in. Ano bang pagkakaiba nitong join a meeting or sign in? Itong sign in, kung ang Zoom or ikaw mismo ay yung host. Kasi pag ikaw ay host nung meeting, is kailangan mo naka-sign in or may account ka gamit yung Gmail account mo sa Zoom. And then dito sa join, then click ko lang yung join. Then dito, lalabas, erase ko lang. Then dito naman ilalagay yung meeting ID or yung link na sinend sa'yo. Usually yan pag may mga, halimbawa, meeting or online class, may isisend na link or meeting ID, yung host sa inyo. Then, dito mo siya i-input yung meeting ID or link. And then, dito sa enter your name, ibig sabihin, ito yung
anong pangalan yung gusto mong i-display doon sa Zoom meeting. Kumbaga, ito yung magdi-display sa kasi kung doon makikita mo yung mukha mo doon sa meeting, ito yung magdi-display na name. And then, dito naman ito, kaya naka-check yan, automatic. Kung sakaling pag-enter mo ng name dito, and then mag-join ka ulit sa other day meeting, automatic yun na yun yung mag-register o magdi-display sa pangalan mo. Din dito, pag naka-check naman yan, yung do not connect to audio, ibig sabihin, pag connect mo dun sa meeting, wala kang audio or hindi mo sila maririnig. Kaya, kahit hindi mo na yan i-check. And then dito, ito yung option, turn off video. Ibig sabihin, pag nag-join ka dun sa meeting, automatic naka-off yung camera mo or hindi ka kagad makikita. Itong option na itong dalawa, pwede mo naman siyang gawin pag naka-join ka na dun sa meeting kasi pwede mo naman i-disable and i-enable yung cam or i-mute yung mic and i-off mo yung video mo. And then, cancel ko lang. And then dito naman sa sign in, ito, click ko lang yung, back lang natin ulit. Click ko lang yung sign in. And then, makikita nyo, ito may option. Ito, pwede ka gumawa mismo ng account sa Zoom. Pwede kang pumunta doon sa website nila. And then, dito sa may other option ng pag-sign in, dito, pwede kang sign in with Facebook. Pero yun, pwede kang maka-login gamit ang iyong Facebook account. And then usually ang ginagawa talaga, ako din, ginagawa ko is yung Gmail account ko. Or sign in with Google. Then, click ko lang yung sign in with Google. Click ko lang. Yan. Pag-click mo, automatic mag-redirect siya sa Google account kung magla-login ka gamit yung iyong Gmail account. Yun, balik lang natin ulit doon sa Zoom. Then, kailangan mong mag-sign in kung sakaling ikaw yung magiging host. Halimbawa, mag-start ka ng, or mag-host ka ng meeting or video conferencing, kailangan mo, ang requirement doon is kailangan may Gmail account ka or kailangan naka-sign in ka. Then, sample ko lang, magsa-sign in lang ako. Kumbaga, itong magiging tutorial natin is as a host, hindi yung participants. Kasi sa participants, hindi mo na kailangang ikaw ay naka-sign in sa iyong Gmail account. Pwede kang maka-join dun sa meeting, basta may link ka or yung meeting ID na send sa'yo ng host. Kaya itong gagawin natin is kung sakaling ikaw ay mag-host ng Zoom meeting or video conferencing, then click ko lang yung sign in, then ito yung magiging nag-redirect ka doon sa yung Gmail account. Then ito yung pinaka account sa Zoom, ito ay account ng opisina or sa ako ang nag-handle lang. Then click ko lang yung account, yung Gmail account. Pag click mo yan, automatic may magpa-pop up yan. Open Zoom meeting. Click mo lang ito. Open Zoom meeting. Then, pansin nyo, connecting to Google. Then, palitin ko lang. Then, ito yan na yung pinaka-interface ng ating Zoom. Yan. Pansin nyo, always available. Dito, explain ko lang itong mga tab na ito. This sa home. Ito yung pinaka-home niya. Makita mo itong apat na button na yan. Itong new meeting, join, schedule, share screen. And then dito naman sa button na ito sa taas, itong chat. Dito makikita yung mga conversation sa pinaka-chat room. Yan. Then meeting. Dito naman yung mga, kung may mga meeting ka or mga scheduled meeting, dito naman. Dito sa contact. Ito naman yung mga contact mo.
o na nandito naka-save. Pwede kang mag-add ng contact using yung sa Google account kasi nakaka-add ka naman through Google account. Then, click na natin yung home. Din dito, sa pinaka-icon na ito, itong parang, ano bang tawag dito? Parang thread. Then, ito pag hinover mo, tinapat mo yung cursor mo, ang lalabas dito ay settings. Click lang natin yung settings. Explain ko lang kung ano to. Then, dito sa settings, general, dito, naka-auto-select na itong dalawa. Kahit hindi mo na siya, wala ka nang babaguhin kung ito, kumbaga ito ay basic lang, kahit wala ka nang i-check dito. Kumbaga ay default settings lang muna ang gagawin mo. Then dito click natin yung video. Then dito sa video, kung sakaling ikaw ay yung laptop mo is or desktop is walang camera, maglalagay ka ng external camera or webcam, pwede mong i-select yung camera mo dito. Ito yung pinaka settings para ma-select mo yung camera or external camera mo. Or dito sa settings nito, pwede mong original ratio nung camera and then pwede ring HD. Then dito may video, yung option na yan. Mirror my video, yon. Then dito sa top up my appearance, parang parang doon sa para sa mga Android phone, parang i-retouch yung mukha mo, yung pinaka-appearance. Kaya nga, touch up my appearance. And then, ito namang adjust for low light, automatic siya kung halimbawa, medyo madilim, automatic pag chinik mo yan, ibig sabihin, automatic mag-adjust yung pinaka-lighting niya. Kumbaga, magliliwanag yung pinaka-display mo or mukha mo sa video. Uncheck lang natin. Din dito sa baba, always display participants name on their video. Kung ikaw ay host, ina-allow mo yung participants na mag-display yung name nila doon sa video kasi pag nag-start na yung meeting and then nag-join na sila, sa baba nung kanilang yung video is nandun naka-display yung mga name ng participants. Then dito, turn off my video when joining a meeting. Halimbawa, kung ikaw ay mag-join dun sa meeting, at pag na-check yan, itong turn off my video when joining a meeting, ibig sabihin yan, pag naka-check, pag nag-join ka doon, automatic naka-off na yung camera mo. Kasi kung hindi yan naka-check, pag nag-join ka, automatic makikita ka agad yung mukha mo. Or magdi-display agad yung kung ano yung nakikita ng camera mo. Kung mobile man yan or laptop or desktop. Pero kung naka-check yan, ibig sabihin pag join mo, naka-off agad yan. Para hindi ka agad makikita doon sa video yung participants. Then uncheck lang natin. Din dito, hide non-video participants. Ibig sabihin, pag naka-uncheck yan, kasi sa Zoom, allow pa rin or pwede pa rin mag-join kahit wala kang video or naka-off yung video mo or wala kang camera. Magdi-display pa rin siya. Kumbaga, yung name mo lang yung magdi-display. Parang black lang yung display mo doon sa Zoom meeting. And then, sa gitna is yung name mo lang. And then, kung ito naman ay naka-check yung hide non-video participants, kumbaga, pag naka-check yan, hindi ka na magdi-display doon sa naka-gallery view or doon sa pinaka-participants. Kumbaga, naka-join ka pa rin pero hindi ka na naka-display or hindi na naka-display yung pangalan mo kasi nga, non-video ka or wala kang naka-off yung video mo or wala kang camera. Pero makaka-join ka pa rin. Hindi ka lang magdi-display, di ba? Yun sa gallery ng mga video or kung naka-gallery view or naka-default view. Then,
uncheck lang natin. Din dito, ito naman kung ikaw ay host nga, automatic set my speaker while I speaking. Ibig sabihin, pag naka-check yan, automatic ikaw yung makikita kasi nga sinet mo as speaker. Pag ikaw kasi sinet mo as speaker, automatic ikaw yung magiging center doon sa Zoom meeting. Kung ano yung, ano ba, ikaw yung may pinakamalaking screen para mas maintindihan nyo. Kasi kung speaker type yung ito nga set as my active speaker while I'm speaking. Ikaw yung video mo or yung display mo doon sa Zoom is ikaw yung pinaka-center. Kasi nga ikaw yung speaker. Yun. Kung ikaw ay magsasalita. Para mas maintindihan, ikaw yung may pinakamalaking display. Kaya nga, kasi ikaw yung nagsasalita. Then, uncheck lang natin. Din dito, maximum participants display per screen in gallery view. Ito yung gallery view is yung parang yung gallery ng picture ng display, yung naka-box. Yun. Dito, inaalaw mo yung participants is 25 participants. Yan, kung naka-check yan. Kung nasa 25 up, kung hindi naman lalagpas ng 49, check mo yan kung lampas kayo ng 25. Pero check lang natin itong 25 participants. Then ito, may button pang advance. Click lang natin para explain ko na rin. Ito, kung naka-check na kita nyo, optimize video quality with denoise. Ibig sabihin, yung video quality niya is mas pinapaganda pa niya kung naka-check yan. And then, denoise, kung may mga noise or may mga sound yung sa background mo, may mga noise sa background mo, kumbaga tinatanggal niya yun para hindi masyadong marinig doon sa Zoom meeting. Then dito, naka-check yan, video processing, receiving video. Ito yung mga process para mas smooth yung Zoom meeting. Halimbawa, yung smooth yung meeting, ibig sabihin yung video na or na-receive mo is smooth lang. Kasi ito yung mga process para mas maiging smooth yung flow ng meeting. Din dito naman sa video rendering method, i-auto lang natin, i-default lang kahit wala ka nang babaguhin. Then, tapos na tayo sa ating video settings. Then, dito tayo sa audio. Doon makapansin nyo, pinakauna is speaker. Halimbawa, ikaw ay nakakonect sa iyong TV, smart TV, or basta flat screen TV, or LED TV. Kung ikaw ay naka-HDMI, automatic yan. Kung gusto mong ang maging speaker is yung TV or yung speaker ng TV mo, yan, pwede mong i-select yun. Or pwede rin kung gusto mong yung laptop lang, yung speaker ng laptop, doon lang marinig mo yung audio, pwede rin i-select mo yung dito. Ito, yung default. Then, para matest mo na gumagana yung speaker or gumagana doon sa laptop or gumagana doon sa TV, i-test mo lang yung speaker. Yan. Yan. Ito yung sound na maririnig mo kung yung speaker mo is gumagana. Stop lang natin. Then, pwede mo rin dito adjust yung volume ng output, yung pinaka-output ng audio. Din dito naman sa mic, ito. Dito sa mic, kasi kung gumagamit ka ng external mic, pwede rin, select mo, or pwede rin same as, or kung ang gagamitin mong mic is yung sa laptop mo, o kung laptop, or yung, kasi pag sa mobile, minsan, i-require ka gumamit ng headset para mas maganda yung audio. Then, select mo lang yung headset. Yan, kung mic. Then, pwede mo rin i-test yung mic. Pag test click mo ng mic, pwede kang magsalita. Then, automatic mag-replay yung kung ano yung sinabi mo. Kasi nga, iti-test mo yung mic. Then, pwede mo rin adjust yung mic volume. Yan. Then,
naka-check itong automatic adjust volume para itong application na mismo ang mag-automatic adjust nung mic volume. Then ito, suppress background noise. Then naka-auto lang para yung may mga tahol ng aso or yung mga hindi sinasadyang tunog, naka-auto para hindi masyadong marinig, para matanggal niya. Yun yung suppress background noise pa. I-check lang natin yung auto. Then music and professional audio. Kahit hindi mo na yan baguhin, kumbaga medyo advanced na yan, kaya i-set aside muna natin yan. Kumbaga yung basic lang muna para matuto kang gumamit ng Zoom application. Then dito tayo sa share screen na settings. Dito sa share screen, ito naka-check yung full screen mode. Pwede ring full screen, halimbawa nag-share ka ng screen. And then makikita 'yon ng lahat ng participants as full screen mode. Ibig sabihin, naka-full screen siya. Parang nag-open ka lang ng application sa iyong Windows PC or laptop. Yung maximize, kung naka-maximize, then maintain current size, or yung nakadepende sa'yo kung nire-resize mo yung shinare mong screen. Yan, naka-full screen mode para automatic malaki na siya para hindi ka na mag-adjust. Then dito sa scale to page shared content, ibig sabihin yung shared mong content is automatic mag-fit doon sa Zoom window para hindi ka na mag-a-adjust. Para automatic kung malapad man yon, automatic siyang mag-fit doon sa share screen para hindi naman mahirapan yung participants kung sakaling may share kang data or document. Then ito, kahit wag mo na yang i-check, kumbaga ito yung medyo may mga advanced na yan na gamit. Yung mga naka-check na yan, kahit i-default mo lang, wag mo nang baguhin. Then dito sa advanced naman, dito, kahit wala ka na ring i-uncheck or i-check dyan, kahit wag mo nang baguhin. Kumbaga i-default lang. Then dito sa chat, ganun din, kahit wag mo nang baguhin yan, i-default lang. Ang gamitin natin is yung default settings ng chat. And then, dito sa iba, kumbaga dito naman tayo sa background and filters. Halimbawa, halimbawa ikaw ay naka-green screen or gusto mong baguhin yung background mo kasi yung iba kung napapansin nyo, napanood kayo sa Facebook or sa mga balita, iba yung background or may background na mismo sila kasi yung iba, physical background. Kumbaga may tarpaulin sa likod, yun na yung pinaka-background. Meron namang yung mapapansin nyo, parang yung mga background nila it's beach or mga building na parang hindi naman totoo. Yun ay gumagamit sila or may background silang green screen. Yun. Pwede mo yang gawin dito sa Zoom. Pwede mo siyang palitan ng itong Galaxy, ito yung mga option na yan. Para yung virtual background mo is mapalitan mo ng virtual background. Halimbawa itong cortinang yan, kung naka-green screen ka, or pwede mong palitan ito. Yan, select mo lang halimbawa itong tulay na yan. Pwede mong palitan. Pag-click mo yan, then dito, kasi nyo, download nyo lang. Then, pag na-download nyo, automatic yan, magpapalit tong background mo para yung cortina hindi nakikita. Yun yung purpose ng virtual background. Then dito naman tayo sa recording. Din dito, sa Zoom kasi, pwedeng hindi siya automatic naka-record or pwedeng i-manual record mo. Halimbawa, yung whole duration ng meeting, pwede mong i-record. Dito sa local recording, i-click mo lang ito, i-select mo lang yung kung saan mo gustong i-save. Halimbawa, kung may ibang drive ka or may ibang hard disk ka, i-separate mo yung Zoom meeting or yung duration ng meeting, doon mo siya
save or yung pinaka-location niya. And then, dito naka-check itong record video during sharing. Ibig sabihin, mag-record ito kung kahit nagsi-sharing or may screen sharing, mag-record pa rin siya. Kahit kung may mag-share or ikaw yung mag-share, mag-record automatic. Then, pwede rin sa cloud recording kung ikaw ay may cloud account. Yung sa, halimbawa, sa mga cloud na tulad ng Google Drive, pwede. Pwede mo siyang i-save kung gusto mong i-save doon. Pero ako, ang ginagawa ko kasi local recording lang para kasi pag cloud recording kasi kailangan mabilis din yung internet mo kumbaga, mag-upload kumbaga naka-synchronize, mag-upload din yun, kakain din yun ng data. Kaya medyo matagal din yun. Then dito tayo sa tapos na pala tayo. Then ito sa mga profile na yan, itong mga ibang settings na yan, kahit wag mo nang pakialaman or i-default mo na yan. Kasi itong pinakita ko lang or ni-explain ko lang is yung mga default settings lang para maka-start ka kaagad ng Zoom meeting. Kung ikaw ay hindi pa marunong, ito ay basic tutorial lang kung paano mag-install and gumamit ng Zoom. Doon sa mga hindi pa marunong, alam kong parang may ilan pang hindi pa marunong para at least hindi ka na kayo matakot gumamit. Kasi yung iba, parang nahihiya gumamit ng Zoom or halimbawa may mga webinar, nahihiya kung may maraming nakatingin kasi nga hindi pa masyadong gamay yung paggamit ng Zoom. Then close lang natin. Then dito, ang isa-sample natin is kung ikaw ay magiging host ng ating meeting. Then dito sa new meeting, dito tayo magpo-focus. Then pag-click mo itong arrow down, naka-arrow down na yan, ito, start with video. Ibig sabihin, pag naka-click yan, automatic, kung ikaw ay host, pag start mo, automatic, makikita ka agad yung mukha mo kung ikaw ay host. Or kung naka-video conferencing ka, or mayroon, makikita agad yung kung ano yung nasa harap ng camera mo. Kung ito ay naka-check. Ayan. Then, ito namang use my personal meeting ID. Bakit ba yan naka-check? Kasi sa default, pag naka-default, hindi yan naka-check. Kung hindi yan naka-check, ibig sabihin, halimbawa, pag click mo yung new meeting na yan, mag-generate siya ng link and then password. And then, password, yung meeting ID kasi is hindi siya nababago. Kumbaga, default lang. Pero kung ikaw ay may sariling account sa Zoom, pwede mo siyang baguhin. And then dito, pag hindi naka-check, automatic si Zoom na mag-generate ng link para sa'yo. Pero kung gusto mong ma-customize or mapalitan yung meeting ID and then password, kailangan mong use my personal meeting ID para yung kung ano yung settings or ginawa mong meeting ID and password, yun yung magagamit. Kaya ito usually talagang ginagamit ko, itong naka-check yung use my personal meeting ID. Kasi kung mag-schedule ako ng Zoom meeting, kung ano yung sinet up ko na details and credentials para hindi ka basta-basta makapasok kasi nabi-breach yung mga Zoom meeting, baka mag-leakage, mapasok ng iba. Yun pa, security purpose. Para ma-secure mo, para sure ka na secure yung meeting mo. Then, click lang natin yung arrow down. Then, dito ito yung pinaka-meeting ID ko. Then, dito sa PMI settings. Ibig sabihin dito, copy ID. Ibig sabihin, makakopy mo yung ID lang para isend mo doon sa participants kung ikaw ay magiging host. Para isend mo doon para maka-join sila. Kasi importante yung meeting ID. Kailangan may meeting ID ka and
password para maka-join ka sa isang Zoom meeting or video conferencing gamit ang Zoom. Din dito naman sa copy invitation, ibig sabihin yung pinaka-invitation kasama yung link, then doon na rin yung meeting ID and password or passcode, nandun niya automatic yang ika-copy. Then pag-click mo yung copy invitation, pwede mo nang i-send dun sa participants na kasali doon sa Zoom meeting or video conferencing. Then dito naman sa PMI settings, ito yung settings na pwede mong baguhin yung password ng meeting mo. Then click lang natin yung PMI settings. Then loading dito. Pansin nyo, pwede mong baguhin yung personal meeting ID gaya ng sabi ko kanina. Dito sa personal meeting ID settings, pwede mo ma-customize para mabago-bago mo yung meeting ID para sa next meeting ko or may ibang meeting ka uli na i-host, iba na namang credential yon para yung mga hindi kasali doon sa naunang meeting hindi makaka-join kasi nga ibang meeting na naman yon, ibang credentials para hindi basta-basta mapapasok ng non-participants yung ikakandak mong video conferencing o Zoom meeting. Din dito, pwede mo siyang palitan. Halimbawa, click ko lang yung di ba naka-8 yan, click ko lang yung 1. Then dito naman sa passcode, kaya naka-check yan. Ito yung pinaka-passcode. Pwede ko siyang palitan ng yan, number 2. Then yan ito, waiting or only user admitted by host can join the meeting. Pag naka-check yan, kung sino lang yung in-accept ko or yung in-accept ko doon sa nag-join, yun lang yung makaka-join sa Zoom meeting or yun sa video conferencing. Then naka-uncheck yan, wag na nating pakialaman kasi medyo advanced yan. Then dito sa video, naka-check yung host. Ibig sabihin naka-host ako kaya kumbaga yung magiging tutorial natin is host. Then automatic dito sa video, pwede ring may option ka kung participants para automatic naka-on na yung video mo. Then dito naman sa audio, computer audio, para automatic pag yung computer audio mase-select niya para may send ka kaagad. Then dito sa advanced option na yan, allow participants to join anytime. Ibig sabihin kahit halimbawa, kahit yung host ay nag-close or nawalang internet, yung video conferencing pa rin or yung Zoom meeting is ongoing pa rin. Kumbaga hindi yun mag-stop kasi nga nawalan ka lang ng internet. Maliban na lang kung yung meeting is nag-end meeting or in-end mo na yung meeting. Nandun pa rin yung meeting. Kaya kung ikaw ay nawalang internet and then pagbalik yung internet, pag-click mo or kahit mag-end meeting, basta naka-join na before mag-close yung meeting sa'yo or kung sa host, automatic pag-click mo nung new meeting pag-click mo yung new meeting na yan, automatic join agad sila kasi nga naka-join na sila previously. Yun yung allow participants join anytime. Dito naman sa mute participants upon entry, ibig sabihin, kasi sa Zoom meeting, yung ibang hindi pa sanay gumamit or yung parang tanga lang, parang ganun. Pag-join sa meeting, hindi kaagad naka-mute yung mic kaya yung mga kwentuhan halimbawa sa mga katabi or mga kaopisina nagkukuwentuhan, narinig yung conversation nila. Kaya yun yung maling paggamit ng Zoom. Kung ikaw ay magjo-join ng isang webinar, Zoom meeting, or video conferencing, kailangan dapat naka-mute ka automatic or i-mute mo yung mic mo para kahit magsalita ka or may kausap ka, hindi ka maririnig or hindi kayo maririnig. Kaya yan, kung ikaw ay host, makokontrol mo yan para dun sa i-organize mo or i-host mong meeting, pag nag-join yung participants, automatic naka-mute. Kaya always check nyo kung naka-check yan para kontrolado mo yung participants. Then dito, automatic ito naka-check yan, gaya yung sabi ko kanina, yung meeting is pag naka-uncheck yan,
hindi siya mag-record ng meeting or pwede mo siyang i-record manually. Then kung naka-check naman yan, halimbawa pag-start ko ng pag-start, click ko yan, automatic kahit hindi pa nag-start yung meeting, magre-record na siya. Pero in-advise ko is saka mo na siya i-record kung nag-start na or ongoing na yung or mag-start pa lang yung meeting, webinar, or video conferencing. Doon sa recording naman, yung host lang ang pwedeng mag-record. And then yung doon sa kung participants ka naman, bibigyan ka pa ng permission ng host para mag-record pero yung side na yun is wag na natin pakialaman. Basta kung ikaw ay host, pwede mong i-record yung full duration ng meeting mo gamit ito. Itong kung gusto mo automatic or pwede ring manual. Pero ito, kung ako pwede ring kung akong tatanungin, pwede check mo yan para hindi siya mag-record yung automatic pagbukas kasi sayang storage pag nag-record agad yung conference or video conference or Zoom meeting man yan or online class nyo. Kung ikaw ay teacher, yan. Para hindi ka agad mapupuno yung storage mo. Then, kung natapos ka na yan sa settings na yan, click mo lang itong save. Yan. Pag-click mo ng save, automatic magko-close yun. Yan. Kung naalala nyo, yung meeting ID ko is yung 32, yung pinakadulong yung apat na number, 3248 kanina. Doon pinalitan natin ng 1. Yan, automatic nakasave na yan. Then, kung ikaw ay host, paano mo may bibigyan ng link yung iyong mga participants? Ito. Dito, yung gaya kong explanation ko kanina. Dito, click mo lang click mo yung arrow down, then itong may meeting ID, then click mo yung copy invitation. Click ko lang yung copy invitation para mapakita ko. Then punta lang tayo sa ating desktop. Then, new, open lang tayo ng notepad para mapakita ko sa inyo kung ano yung laman nung, para mapakita ko sa inyo kung ano ba yung copy invitation. Kung pag na-click ko yan, ano ba yung laman. Ito yung pinakamalaman kung sakaling or kung na-click mo yung copy invitation. Ito yung kung sakali or ang purpose nun is para makasend ka ng invitation doon sa iyong mga participants kung ikaw ay magkakandak ng meeting, halimbawa ikaw sa opisina o sa company nyo, kung ikaw yung host, para yung ibang ka-office mate mo or sa ibang branch nyo is maka-join doon sa ikakandak mong Zoom meeting. Ito yung pinaka-invitation, ito yan. Pwede mo siyang baguhin, itong mga details na yan, pwede mong baguhin. Kung ito sa topic, yan, pwede mong baguhin. Kung ano yung topic doon sa meeting mong ikakandak. Then, ito yung join Zoom meeting. Ito yung pinaka-link niya. Ito naman yung pag participants, pag binigyan ka niyan, yun yung i-click mo para maka-join ka, para automatic makaka-join ka kahit hindi ka na mag-input ng meeting ID or passcode. Ito namang option na yan, kaya nila automatic na generate doon. Para kung gusto mong ma-experience mag-input ng meeting ID and then passcode, yun. Ayaw mo nang i-click na lang yung link, gusto mong hirapan yan. Para may choice ka pa rin na mag-input ng meeting ID and then passcode. Pero mas madali, advice ko, syempre doon ka na sa link para automatic join agad ka. Hindi ka nawawala ng input na yan. Din yan, ikakopy mo, din yun yung ipapadala mo doon sa iyong mga participants para maka-join sila. Yun lang. Siyempre para selected mo yung mga participants lang na makaka-join doon sa iyong meeting. And then, sample lang natin is kung ikaw ay host. Then, start natin is yung always available.
natin, parang nawala ang ating mukhang nawala ang ating internet. Kaya make sure may internet kayo bago gumamit. Mukhang nawala nga. Yun, bumalik na. Then, wala ang ating Zoom. Then, start tayo kung para as a host ng ating Zoom or mag-conduct ka ng Zoom meeting. Click mo lang itong button na yan, itong icon ng video or camera. Yan. Pag click mo ganyan, automatic pop up itong window na yan, connecting. Yan. Ito magpa-pop up. Ibig sabihin join with computer audio. Ibig sabihin, pag click mo yan, automatic yung sound or automatic mag-play yan. Then, close na natin yan kasi wala akong camera. Then, automatic mag-play yung or marinig po agad yung audio. Click lang natin yung join with computer audio. And then, ito, kaya naka-disable yan kasi nga walang camera yung aking laptop na ginagamit. Or pwede naman magamit ako ng external camera. Pwede ko siyang, ito yung pinaka-interface na kung ikaw ay mag-host ng meeting. Ito yung pinaka-interface ng ating Zoom meeting. Kung ikaw ay host. Dito, itong button na yan, explain yan, importante yan. Pag nakaganyan yan, yung may red na parang naka-cross yan, naka-slide na yan. Ibig sabihin, naka-disable yung video mo, and then naka-mute ka. Then, kung gusto, para kung ikaw ay nagsasalita, hindi marinig. Pwede mo yung unmute kung ikaw ay magsasalita, gaya ng sa ibang participants. Pwede mo ring i-click dito kung gusto mong magsalita or kung halimbawa kung nag-host or kung ay nasa online class, kung ikaw ay estudyante, click mo lang yan, unmute mo lang para makapagsalita ka or kung ikaw ay tinatanong sa isang video conferencing or Zoom meeting. Pero kung hindi naman, siyempre kailangan automatic naka-mute yan para hindi marinig kung ikaw man ay magsasalita or may kausap. Then dito naman start video, ito yan. Kung naka-disable yan, ibig sabihin, ang makikita lang is yung pangalan mo and then black screen. Gaya yan. Kasi nga, naka-login ako, login ako sa Zoom account ng aming opisina. Ang icon kasi or profile pic ng Gmail account ng opisina is yung logo namin. Kaya automatic ito yung magdi-display sa Zoom application as a host. Then pwede mo naman siyang yan. Pwede mo naman siyang close lang natin. Close lang. Pwede mo siyang i-disable or enable or start video. Ibig sabihin kung naka-disable yan, hindi ka makikita sa Zoom meeting. Pero I think sa mga Zoom meeting ng opisina, siyempre required din para yung presence mo is ma-appreciate. Importante yung may camera ka kung ikaw ay nagso-Zoom meeting. Then pwede mo siyang i-select kung ikaw ay naka-external camera or kung gusto mo yung camera ng laptop mo or desktop mo kung may camera. Pwede rin gumamit ka ng external. I-select mo lang dito yung tama. Then, mukhang tayo. Nag-down yung ating internet na naman. Yan. Ganon talaga pag walang sariling or mahina ang internet. Check lang natin kung wala talaga. Then, wala talaga. Then, explain ko lang yung ibang icon dito or button dito sa ating user interface ng ating Zoom kung sakaling ikaw ay mag-start ng meeting or mag-host. Dito sa security, yan,
naka-check 'yan, kahit wag ka ng or wala ka ng babaguhin or uncheck dito. 'Yan, i-default mo lang. Din dito sa participants, ito yung mga participants or dito mo kaagad makikita kung ilan yung participants mo kasi na makikita niyo may nakalagay ditong 1, ibig sabihin isa pa lang, ako lang yung kumbaga ikaw yung host pa lang. Pero kung sakaling may naka-connect yang iba, magbabago 'yan. Then pag-click mo yung arrow up, 'yan, pag-click mo yung invite gaya ng na-explain ko nung una, maka-copy niya yung invitation, 'yan. Puwede mong i-copy yung link or copy invitation or puwede mo siyang i-send via email kung ikaw ay mag-host ng or mag-webinar, puwede mong i-send via email or puwede mo ng i-copy yung invitation or invite link, then send mo via Messenger or Facebook. Then pag-click mo yung participants, wait lang, minimize lang natin 'yan, magpo-pop up yang ano 'yan, pinaka-window niya dito. 'Yan, ulitin lang natin. Then pag-click ko yung participants, 'yan automatic magpo-pop up. Dito makikita yung mga waiting. Ibig sabihin ng mga waiting is yung hindi mo pa na-a-accept na mag-connect or yun nga, mag-connect sa iyong gagawing meeting or host. Kasi hindi sila makakapasok hangga't hindi mo ina-accept. Dito mo siya makikita. Yung may nakalagay kung halimbawa may waiting na 5 participants, dito mo may lalabas ulit dito na notification, waiting room, waiting in a room or waiting room. Yun, makikita mo dito kung ilang participants yung on a waiting room. Nag-aantay yun para ma-accept mo sa meeting. Din yun, pwede mo siyang i-close para yung mapalaki mo yung pinaka-application niya. And then dito naman sa chat, ulitin lang natin. Yan, dito sa chat, ito naman yung conversation ng lahat. Halimbawa, nag-type ako. Dito sa 2, ibig sabihin yung receiver ng message mo. Halimbawa, ang nakalagay dito is default is everyone. Ibig sabihin kung sino yung nasa meeting room na ito, dun sa Zoom meeting na ito, kung halimbawa 10 participants, 11 kasama yung host, ibig sabihin pag-type ko ng hi, ibig sabihin mababasa yun ng lahat ng participants. Then, kung halimbawang may mga participants ka ng kung may participants ka na, naka-connect ka ng ibang participants, may other option ka kung kanino mo ipapadala yung message mo or pwede kang mag-direct message doon sa participant mismo using itong arrow na yan para ma-select mo kung kung may i-direct message ka na hindi mo na kailangang tawagin siya sa meeting, pwede mo siyang habang nagsasalita ka, pwede kang mag-type dito and then pwede kang mag-direct message doon sa participant na yun or sa specific na tao na yun na nasa meeting para hindi rin ma-interrupt yung ongoing meeting mo or host. Din dito, makikita nyo, file. Ibig sabihin, pwede kang mag-add ng file dito or mag-attach ng file kung may isi-send ka. Halimbawa, dito sa, halimbawa, teacher ka or nasa online class ka, pwede kang mag-attach ng attendance, yan. Or may isi-send kang module sa mga estudyante mo kung ikaw ay teacher or kung sa company may isi-send kayong file sa mga empleyado, yun, pwede mag-attach ka ng file using pwedeng sa local computer kung nakasave sa iyong laptop or desktop. Then everyone, participant can chat with, ibig sabihin
lahat ay pwedeng mag-chat dito sa chat room na yan. Then pag ito naman, no one ang nakaselect mo, ibig sabihin wala kang inalaw kahit yung host. Then pwedeng yung host lang. Kumbaga ay nagbabasa lang yung mga participants mo kung ano yung instruction mo. And yun, kung dito naman, kung yung everyone publicly, ibig sabihin pwedeng mag-chat yung lahat. Pero publicly, ibig sabihin para itong tunayan, wala silang ma-select na iba kasi naka-disable yung pwede kang makasend ng directly. Kaya nga ito, kung naka-check yan, pwede kang mag-send ng directly message doon sa participants na yan. Pag ito naman, kumbaga to everyone yung mensahe mo or message. Then pwede mong i-close ulit. Then maximize lang natin. Then dito sa share screen, kung ikaw ay host, and then hindi lang host, sa participants din, pwede kang mag-share ng screen mo. Halimbawang sa class or sa online class or nagre-report kayo, kung may meeting kayo sa opisina, pwede yung mag-share screen para yung report mo habang nagre-report ka, nakikita ng lahat ng mga boss or ibang ka-office mate mo. Or kung sa online class, nakikita pa rin ng mga ibang classmate mo or especially yung teacher. Then pag click mo yung share screen, automatic, ito, halimbawa, close lang natin. Open lang ako ng browser. Then type ko lang yan. Type ko lang muna yung Google. And then balik tayo sa Zoom. Then pag click ko yung share screen, automatic, isi-select ko lang yung, halimbawa kung may naka-open kang file, kung naka-document, PowerPoint, o kahit ano man yan, naka-Excel, pwede mong i-share. Then, sample natin is itong browser kasi wala akong naka-open ang ibang file. Double click mo lang, and then, mapapansin nyo may nag-pop up dito sa taas. Pag naka-automatic, pag nag-share screen ka, stop ko lang. Mapapansin nyo, itong mga control na yan, hanggat hindi ka nag-share screen, hindi yan lilipat dito. Pero pag nag-share screen ka, automatic mapupunta yan sa taas. Then, share screen lang tayo. Yan. Tap lang natin. Share screen, then select mo yung file or naka-open mong file, pwedeng browser or Word, basta kung kahit anong file na naka-open sa laptop or desktop mo. Double click mo lang yung pwedeng ito. Pwedeng i-double click mo. Halimbawa kung itong browser ang isi-share ko, pwedeng double click. Pwede rin i-click mo lang, then click mo yung share. Para mas mabilis, pwedeng double click. Yan. Pag share screen ko, ibig sabihin ng share screen, isi-share niya yung pinakabuong window or pinaka-application na yon. Yan. Pag nag-share ka, automatic dito yung mga control. Then, explain ko lang ulit itong mga nadagdag sa control. Then, ito, pasin nyo may nakalagay na news share. Ibig sabihin, pwede kang mag-share ulit ng panibagong document na naka-open or application. Then, post, ibig sabihin kung ikaw ay nag-PowerPoint, pwedeng hindi siya gumalaw kung sakaling ginagalaw mo yung file mo or ini-edit, hindi nila makikita na ini-edit mo yung file mo kahit naka-share screen or naka-share yung file. Kumbaga, kung saan siya nag-stop nung pag-post mo, doon lang siya, hindi siya gagalaw. Then, mukhang nag-down ulit yung ating then ito yung annotate. Pwede kang mag-drawing yan. Ito, draw yan. Ito. Kung may drawing ka, kung may in-explain ka, or hindi mo, basta kung may in-explain ka, nabawa, mag-drawing ka kung nasa class ka, yan. Yan.
Mas maganda ito kung may drawing pad ka na naka-attach sa laptop mo para mas maganda yung kakalabasan. Kasi ito, mouse lang. Yan. Yun yung purpose ng itong annotate. Hindi siya kung ikaw may drawing pad. Din sa more, ito, kahit wala ka nang gagalawin or iibahing settings dyan. Then ito, kung sakaling yan, ongoing na ang sharing ng window mo or yung application, halimbawa, itong sinare ko is itong browser. Halimbawa, ito, kung anong nakikita ko dyan, itong nasa search result ng Google Chrome, yun din yung nakikita ng participants. Yun yung purpose ng sharing. And then, kung gusto mo namang i-stop sharing na, pwede mo nang i-stop. And then, halimbawa, ikaw mismong host ay nag-share. And then, yung ibang ka-office, o halimbawa kung nasa opisina or online class, yung iba naman ay mag-present ng kanilang report or may isi-share sa screen. Then, hindi sila basta-basta makaka-share ng screen hangga't hindi ina-allow ng ating host or ng host. Para ma-allow mo na makapag-share ng screen yung iyong participants or yung ibang participants as a host, i-enable mo yon. Dito, yung arrow up na yan. Ito, multiple participants can share simultaneously. Yan. Utal pa tayo. Yan. I-click mo lang yan. Punta mo ulit. Ibig sabihin yan, pag naka-check yan, kahit sino pwede na mag-share ng screen. Yan. Kung ito namang naka-share, yan. Yung host lang mismo ang naka-share ng screen at a time. Para i-allow ito lang purpose niyan kung may ibang mag-share ng screen or may ibang mag-report. Then itong record, ito yung pinaka-importante. Yung whole duration ng meeting, pwede mo siyang i-record. Click mo lang yan, automatic mag-record. Yung location ng file ng record, automatic siyang mag-open pag stop recording mo na or nag-end na yung meeting. Automatic niyang i-convert to video na yon and audio. Kaya hindi mo na kailangang, kung may mga sa company, hindi mo na kailangan ng recording or kahit may mga secretary o mag-record, pwede mo na lang i-review yon kung ano yung napag-meetingan or yun nga, napag-meetingan and the whole duration ng meeting kung ilang oras man yan. Then click ko lang yung record. Yan. May dalawang option. Record to cloud, pwede. Cloud kung Google Drive, pwede. Or ibang cloud storage. Then record on this computer, ibig sabihin, i-record niya locally. Ang may advice ko, syempre, locally. Kasi pag record to cloud, mas malaki ang kakaining data connection yan or internet connection. Pag click ko ng record on this computer yan, yan. Pag may alert na yan, ibig sabihin naka-unmute or naka-mute ako. Pwede mong continue without audio yung pwede mong i-record pero walang audio. Kaya i-unmute ko lang muna. Yan, continue. Yan. Record. Automatic mag-record yan. Dito yung notification or pinaka-icon niya. Makikita mo, mapapansin nyo, basta naka-red dyan and then may word na recording. Mag-record automatic yan yung duration ng meeting. And then dito, post-recording, ibig sabihin, pwede mong i-post yung recording or kung end na yung meeting or i-stop mo na yung recording, stop mo na. Pag click mo yung stop recording, automatic mag-convert yan or mag-open yung file location nung kung saan naka-record yung whole meeting. Click ko lang yung stop. Yan. Ito mapapansin may notification.
The recorded file converted to MP4 para ma-view or ma-play doon sa PC mo or laptop. Yun yung purpose ng recording kasi kasi ito yung napakagandang function or control ng Zoom. Ma-record mo yung whole duration ng meeting. Din dito sa reaction, minute, palitin ko lang para makita natin. Then dito sa reaction, kung sakaling hindi mo na kailangang mag-unmute para halimbawa kung may i-raise ka or may tatanong ka doon sa host or may speaker man yan kung nasa webinar, pwede mo i-click tong reaction, then click mo lang tong raise hand. Pag raise hand, automatic doon sa kung ito, yung sa kung saan yung pinaka-display ng video mo or thumbnail ng video mo, automatic dito sa upper part na ayan, may lalabas na raise hand. Ibig sabihin, para ma-notify lang yung host or yung speaker na may itatanong ka or may concern ka. Kaya naglagay ka ng raise hand. Ito, na-click mo yung raise hand. Then kung wala ka nang itatanong, pwede mo na siyang i-click ulit yung lower hand. Ibig sabihin, mawala na yung raise hand na icon. Then dito, may ibang ano pa? May clap, ito, thumbs up, yan. Parang emoji, parang sa Messenger yan. Yan yung iba-ibang ito. Kung sa Messenger meron, dito rin meron. Parang additional features na lang. Then, yun lang. Yun yung pinaka-basic function o paano ka maka-host ng isang meeting or makakandak ng meeting or video conferencing gamit ang Zoom. Din dito, sa parang itong pinaka-shield na icon na yan, dito mo naman makikita kung halimbawa may naghingi ulit ng meeting ID and password, dito mo na siya makikita. Yung link para mas madali, pwede mo nang i-copy dyan. Hindi mo na kailangang i-end yung meeting para lang makuha mo yung invitation link or yung link ng Zoom meeting. Dito mo na lang siya makikita. Kung may maghingi lang or hindi mo nasendan ng link para sa meeting na ikakandak mo. Yun lang. And then dito, speaker view, ibig sabihin ng speaker view, yung speaker lang ang makikita. And then dito naman sa gallery view, ibig sabihin gallery view, naka-box lang yung parang sa picture, gallery ng picture, naka-box lang yung mga participants kasama na yung host. Pero usually, ang ginagamit lang is itong kahit ang i-select mo lang itong dalawa. Huwag mo nang i-select itong immersive scene or full screen. Pwede mo siyang i-full screen yan. Ayan. And then kung ikaw ay host, pwede mo siyang, kung halimbawa tapos na yung meeting mo, halimbawa tapos na yung meeting, pwede mo na siyang i-end. Yan, may pag-click mo yon ng end, may lalabas na option yan. Kung ikaw ay participants, bibigyan ka ng option. Then, ito, leave the meeting or end for all. Ibig sabihin, kung ikaw ay host, pwede kang mag-leave the meeting pero ongoing yung meeting. Ibig sabihin, nagkikita or doon pa rin yung participants doon sa virtual meeting na yon. Kumbaga yung meeting hindi pa rin nag-i-end pero yung host nag-leave the meeting lang. Pwede yon. Kahit mag-leave the meeting, hindi pa rin mag-i-end yung whole video conferencing kahit wala na yung host. Pwede yon, possible yon. Pero kung itong na-select mo, end meeting for all, ibig sabihin, in-end mo na yung meeting sa lahat ng participants, hindi lang sa'yo. Yun yung purpose. Kaya kung tapos na yung meeting overall, ito na, end meeting for all. Click lang natin, yan. Automatic automatic mag-end na yung meeting. And then mapapansin nyo, gaya ng sabi ko, after ma-end yung meeting, automatic, yung whole duration ng meeting is mag-convert na siya.
to MP4 para ma-view nyo sa inyong laptop or desktop gamit ang iyong player, video player. Yun yung purpose, kagandahan ng recording. Then, kung gusto mo namang stop na or hindi mo na kailangan yung record na yun or nung whole duration ng meeting, stop mo na lang para medyo mas yun lang, sana may nakuha kang idea doon sa ating tutorial about Zoom. Yun lang and keep safe.